Ganun. Ganun. Ako naman ding ay tayo. Parang creepy niya oh. Kanina pa yung nakatayo dyan guys. Nakakaiba tong sementeryo nila dito guys. Pupuntahan natin ngayon yung isang tinapos po yung buhay niya dahil po sa ano, sa tawag dito, hindi niya matanggap yung buhay niya na ganun daw kahirap, parang ganun. Tignan niyo to guys, ang social ng ano oh, kanyang nicho. May ano, LED. Mamas ko po. Joke lang po guys. Oh, ngayon lang po ako nakakita. Sa tagal ko na po nagbablog sa mga sementeryo guys. Ngayon ako nakakita ng gantong may LED. Nagpasama lang ako dito Alex, yung aking tito. Ikutin lang natin to saglit. Pupuntahan na natin yung puntod mismo. Walang pinipili kahit ano. Kahit ito by November 1 or malayo pa yung araw ng patay, laging ito yung ating content na hindi mo naman tayo makakapagpalit ngayon guys. Ipinagpapasalamat ko na likas na sa aking kakayahan na kahit pumupunta ako mag-isa o may kasama man ay nakakapagsalita ako ng dire-diretso sa isang sementeryo. Nai-imagine din ng ibang mga kaibigan ko na paano ko raw ba nagagawa na nakakapag-isip ako, nakakapagsalita ako ng maayos kahit na ganitong lugar yung aking madalas na pinupuntahan. Ang palagi ko namang sinasabi ay talagang passion ko at talagang mahal ko ang aking ginagawa. Ano ito? Bag. Sensya na humawak na naman ito guys. Bag sa Nitso. Pamain. 25k. Charot. Dito tayo. Ay! Iba na dito. Hindi labasan dito. Iba na tong daan na to. Tago natin siya sa pangalang Kim. Lalaki po. Bali pinanganak po siya ng 2007. Hingal ako. Namatay po siya ng 2023. So wala pa siya sa 16. Inabot yung kanyang life. Ngayon ang kwento. Nakakapagtaka 'di ba na hindi ako nag-react nung narinig ko. Sanay na kasi ako na nakakarinig talaga o nakaka-record ng mga ganyan para bang mga bata na naglalaro. Nakakapangilabot talaga. Nakilabutan ako. Ngayon ang kwento guys. Ito is naglagay pa ng death note. Naglagay pa siya ng ano yung nasa ibabaw? Plastic. So naglagay po siya ng pinaka death note niya na sabi niya parang wala siyang pagsisisi. Ang sabi lang niya yung tawag dito, ang hirap ng mabuhay sa mundo, parang ganun po. Ang pinaka eksaktong nakalagay dun sa sulat is hindi ko maintindihan ang nasa mundo, ang buhay sa mundo, yun, parang ganun. So yun po mga master, di ko na po ilalagay yung kanyang details kasi baka pumaano tayo. So ito po, located po ito sa Bohol. Ngayon may mga magtatanong, sabi, Master G, sigurado ka ba sa mga credentials mo, sa mga sinasabi mo, sa mga hindi po natin ito pag-aaksayin ng panang pupunta pa tayo ng sementeryo para lang po maghatid ng peking balita. Yun po talaga yung nangyari, which is although yung puntod hindi ko po talagang pinapakita yung pinaka-detalye, pero yun po talaga yung kanyang puntod. At nakakalungkot mang isipin na sa tuwing pinupuntahan natin yan, nakakaramdam tayo ng mga mabibigat. Bali during editing ko na napansin ang parang puting ito na nasa gilid lang ng malapit sa nakasinding Nitso. Hindi ko din alam kung ano ito, pero maaari kayong mag-comment kung ano sa palagay ninyo, pero hindi ko inaasahan, nakikilabutan ako nung nakita ko ito habang ine-edit ko ang mga video. That time ay ako lang talaga ang nag-ikot sa sementeryong yan sa bandang ibaba dahil nandun ang tito ko naghihintay. Mas focus din kasi kung makapag-concentrate
lalo na pag nag-iisa lang ako, at mas madalas tayo makaka-caught on cam kung lalo na nag-iisa tayo, katulad ng mga narinig nating boses kanina. Ire-replay ko lang at maaring mag-comment kung ano ang iyong palagay. Ngayon ang kwento, tayo ng mga mabibigat na mga enerhiya. Siyempre, lalo na sa depende nga po sa nakalibing. Ako naman guys, ang ano ko lang dito is magbigay po ng babala na tayo, kahit nang wala tayo sa gustong edad, huwag nating iisipin na tapusin yung sarili natin. Unang-una, iha, wala ka pa sa tamang edad, alam natin yan. Kung ginawa mo man yan, ang ginawa niya kasi guys is lubid. O ayun na po, hindi ko na po i-detalye. Ngayon, nung nakita ng araw is nakasayad pa yung paa sa lupa. O, imbis na, di ba yung iba nakahang talaga, sa kanya sayad talaga. Parang nagdadalawang isip or what, hindi natin masabi. Ay, oo nga. Ay, oo. Dito medyo creepy guys. Bundok. I can't imagine lang talaga na one day ay lahat tayo ay pupunta sa ganito. Pero isipin natin na walang nakakatakot kahit ito may mangyari. 1914 pa itinayo guys. Oo nga. Ang laki nga. Bakit may mga tarpaulin dito? Tulad nito oh, si tatay. Yung mga ganyan, gusto kong tinitingnan yung mga larawan ng buhay pa sila. Lalo na pag may story kung saan kinunan. Excuse po. Yan oh, parang napakabait ni tatay. Yung feeling na pag pumupunta ako ng bawat lugar, bawat sementeryo, nararamdaman ko yung kultura eh. Yung difference ng bawat isa. Bawat lugar, katulad nito, si ate. Hello puti. Yan. Bawat kultura, ramdam mo talaga sa mga lugar. Hindi lang naman po yung amoy ng formalin eh. Laki. Ang naaamoy ko sa sementeryo at nararamdaman minsan. Siyempre yung the way na kung ano yung mga tao, yung mga ano to? Bakit ano? Ano ba yan? Hindi ba ihiyan? Yun eh. Yung alam mo, madamo mo yung lugar nila kahit patay na yung mga yan. Huwag mawawala ng hope sa buhay na sa kabila ng maraming tao na pinipiling tapusin yung sarili nila, yung buhay nila, kinukuha nila, eh huwag tayong gumaya, huwag tayong tumulad kasi ang buhay po natin ay hindi lang basta-basta at hindi po tayo ang nagmamayari ng buhay natin guys. So yun, at binabati ko lahat po na nandiyan sa screen. Syempre yung aking family dito po sa Bohol, shoutout po sa inyo. Tsaka po, at sa mga sumusuporta sa atin, huwag nyo pong skip yung ads. Doon lang po kami nakakabawi sa mga gastos na bawat lugar po na pinupuntahan namin. Comment lang kayo dyan sa ibaba. Pupuntahan namin yung lugar ninyo kung saan mas malapit. Pero ngayon, itong Bohol muna yung ating iikutin for the moral lesson ng natin dito. Walang sino man ang pwedeng kumuha ng buhay natin, kundi Diyos lamang mga master. Gusto ko lang ikutin. Malakas naman yung ating ilaw guys. Sana may creepy dito. Charot. Yeah, guys, diba ang tagal na nga natin nagbablog sa mga sementeryo. Hindi naman ako nakakakita ng ganyan. May hira lang. Tignan nyo oh. May mga Christmas light. Sensya na po yung madadaanan po ng camera, hindi ko na po ma-blurred. Medyo mahirap po kasi mag-edit. Charot. Hindi naman ako makapag-paranormal investigation dahil alam nyo naman na tawag dito. Ang gara, kakaiba tong sementeryo nila dito guys. So nandito tayo sa Bohol. Yun nga yung credentials ko, pinakakalagaan natin yung ating sarili kasi baka mapanood din ng kamag-anak, di ba? Sinasabi ko lang sa inyo na hindi po tayo maghahatid ng mga storya ng walang batayan. Kaya nga po nalaman natin yung puntod. Paano bang sistema mga master? Pataas kasi. Magiging sistema niyan, hapon pa lang pupuntahan ko na tong sementeryo.
alamin ko punto at magpapasama ko kung sino yung taong pwedeng sumama sa akin. And after all, babalikan ko na siya ng gabi. Ngayon ako. Ba't meron dito ano ng simbahan? Ay, kung ano ng simbahan. Ay. Chapel dito. Dito. Bakit may simbahan sa loob ng sementeryo? Chapel ito, di ba? Walang talagang nagpunta kasi ayoko naman ding ay kanina kayo na. Bakit meron dito, guys? May gusto ba magparamdam? Shoutout lang po. Comment down below po. Charot. Wala ko. So yan, may mga ano pa dito. Upuan. Okay, gets ko na. Dito sa labas yung iba pag hindi ka kasya doon. Check na natin to. Medyo creepy rito. Yun nyo, oh. Dahil nga Rosalindol din yung iba. Nalubog na. Oh my gosh. Ito ka, may malaking krus dito. May itim na krus. Malaki. I think may mga buto dito sa loob, if I'm not mistaken. Meron nga, ayan o. Silipin natin yung mga ayun o. Buto ng tao. So far, malinis ang kanilang cemetery. Wala pong gumawa ng ano. Wala pong gumawa ng mga black magic. Gara, oh. Creepy. Baba na tayo, guys. Oh, natatakot na yung tito ko do. So, yan, guys. Baba na tayo doon. Halos naikot naman na natin. Tara. Yan siya, oh. Tayo, parang creepy niya, oh. Oh my gosh, kanina pa yung nakatayo dyan, guys. Hindi siya malapit sa sementeryo yung tubig na puno yan. Oo. Layo siya. Oo, layo. Oh, ito lang yung nicho, eh, oh. Ayan, oh. Ito siya. Ngayon, saan ang connection niyan? Kasi di ba ito lang yung mga nitso ba? Saan ang connection ng tubo niyan? Oo. Doon sa ibabaw. So dito muna tayo sa Catholic, guys. Oh, kaso saan ang gagaling? Hindi ko alam. Yung tubig. Ayun, yung mga kanya. Ang sabi, guys, ang layo daw, pero ito lang yung mga nitso. Malaki yan doon sa taas. Wala lang. Ay, nabawasan yung ano. Yung coke, baka naman coke. Ay, oo, guys, oh. Binawasan ng patay. Yun ang kasabihan nila. Pero huwag kayo mag-alala, hindi po diabetes yung pinamatay niyan. Hindi ko lang alam. Bawasan. Ayun, oh, dami nilang ano, mahilig sila sa coke. Ayun, oh. Ito naman isa, kulay dilaw. Yeah. Kaya pahalagahan natin kasi sila, nakikita nyo na yan, nandiyan na sila eh. Balang araw tayo din ang mapupunta sa kalagayan nila. So kung lalakarin mo din siya, guys, almost 700 meters or 800 meters po yung layo.
May picture pa siya guys, kaya lang hindi ko na ipapakita masyado kasi baka mapagkalito tayo ng iluto yung isda kung ayaw sumama. Ngayon, may plano na pala ito. Naghikog sa Bisaya or tinapos yung sarili sa pamamagitan po ng lubid. Alam niyo na. So, baka mga muna. I-video mo ko. Pakita natin sa kanila guys. Matakot.